Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatanos, tanang ating inulog. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabindalawa ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kami nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng katulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nauhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon sa hapong ito upang patuloy na magpasalamat sa Diyos sa buhay at sa mga pagpapala at grasya na tinatanggap po natin sa araw-araw. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, isa po ito sa isang masasabi natin pamilyar na talinghaga ni Jesus. Nagpapatungkol po ito sa mga taong inupahan ng may-ari ng ubasan.
At ang lahat ng inupahan niya na manggagawa ay bibigyan niya ng tig-isang denaryo. Mula na nagtrabaho nung umaga, nakita niya nung alas 9, nakita niya nung alas 12, nakita niya nung alas 3, at nakita niya nung mag-ikalima ng hapon. Binigyan niya ng tig-isang denaryo. Ang talinghagang ito, mga kapatid, ay hindi patungkol sa ekonomiya. Hindi rin ito patungkol sa manggagawa. Ngunit ang talinghagang napakinggan natin sa hapong ito ay nagpapatungkol sa kabutihan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na mabuti ang Diyos? Naniniwala po ba kayo na mabuti ang mahal na pong Jesus Nazareno sa inyong buhay? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Naniniwala po ba kayo na sa katabi ninyong yan, dumadaloy din ang pagpapala ng Diyos? Dumadaloy din ang biyaya ng Diyos? Bakit ko sinasabi ang ganitong mga bagay, mga kapatid? Dahil ang pagpapala ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ay para sa lahat. Walang pinipili, walang sino-sino, kundi ang bawat isa sa atin na kanyang tinuturing na kanyang anak, ay pagkakalooban niya ng pagpapala at biyaya. Dalawang bagay po ang magandang mapagnilayan po natin, mga kapatid. Una, makita po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Bakit ko sinasabi ang bagay na ito? Dahil madalas, aminin natin o hindi, mas madalas natin makita ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga kapag nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao, anong laging tinatanong natin sa ating sarili? Bakit siya may ganun? Bakit ako wala? At kung ganun ang pag-iisip natin, mga kapatid, tayo ay naiinggit. At ang pagkakaroon ng inggit sa puso at kalooban ay nagdudulot sa atin upang tayo hindi maging maligaya sa buhay natin. Maraming tao ang hindi nagiging maligaya sa buhay, hindi dahil wala sila, kundi minsan hindi nila makita kung ano ang meron sila. Mga kapatid, panawagan sa atin ng Panginoon, anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng mahal na pong Jesus Nazareno, at nawa, yun ang panghawakan mo, yun ang makita mo sa buhay mo, hindi yung mga bagay na wala ka. Dahil kung ang hinahanap mo lang sa buhay mo, yung mga bagay na wala ka, mahihirapan kang maging maligaya. Di ba yan ang tanong ng mga manggagawa doon sa ating ebanghelyo? Bakit ho parehas lang kami ng tinanggap? Pero anong sinabi ng Panginoon? Sinabi doon sa talinghaga, maano kung ibig kong upahan ng nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa aking ari-arian? Hindi nila nakita, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos. Na pinagkalooban sila ng hanap buhay, pinagkalooban sila ng biyaya, ng pagpapala. Ang nakita nila ay kung ano ang ibinigay ng Diyos sa iba. Ngunit hindi nila nakita ang pagpapalang tinanggap nila sa Diyos. Mga kapatid, tingnan po natin ang mga pagpapala sa buhay natin. Huwag nating hanapin ang wala. Bagkus makita lang natin na ang Diyos ay tunay na puno ng pagpapala at biyaya ang ipinagkakaloob sa atin. At masasabi natin, tunay tayong magiging maligaya. Pangalawang bagay, mga kapatid, tandaan natin na ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay isang biyayang nagkakaloob ng pagmamahal ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang lahat ng nagmula sa Diyos, pagpapala.
At kung makikita po natin yon na isang pagpapala at biyaya, mapagtatanto natin na yung pagpapala at biyaya na yon nagmumula sa pagmamahal ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang mga magulang, kahit hirap na yan, maghahanap buhay. Tama po ba? Minsan, kahit sa pagkain, sinasabi, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Yung pagsasakripisyo. Pero dahil ito'y nagmumula sa magulang, kahit ito'y kakarampot sa tingin ng iba, kahit ito'y maliit sa tingin ng iba, ito'y nagiging espesyal at malaki para sa nakatatanggap kung ito'y nagmumula sa pag-ibig. Mga kapatid, ang biyayang tinatanggap natin mula sa Diyos ay hindi lang dahil ang Diyos ay mapagbigay. Ngunit, ang pagpapala at biyayang tinatanggap natin sa Diyos ay dahil meron tayong Diyos na mapagmahal. You receive blessings not only because God is generous, but you receive blessings, you receive graces from God because God loves you. At sana po, yun, wag na po nating aalisin yon sa buhay po natin. Na sa pagmamahal ng Diyos, makita natin ang pagpapala na meron tayo, ang biyaya na tinatanggap natin, magdudulot sa atin upang tayo'y maging maligaya. Huwag mong hanapin ang wala sa iyo. Ngunit makita mo kung anong pagpapala at biyaya at pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ilapit natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, na mamulat ang ating mga puso, ang ating mga kalooban, ang ating mga mata, na makita ang biyaya, pagpapala, at higit sa lahat, pagmamahal ng Diyos na lubos-lubos para sa atin. Amen.